Shannon Valderrama's POV. Paggising ko, wala si Arthur. Umalis siguro siya. Umiiwas kaya siya. Sana naman hindi. Didiretso na sana ako pa kusina, nang mahadjap ng mga mata ko ang papel na nakapatong sa lame seat sa may sala. Nilapitan ko ito at kinuha para basahin. Hindi nakita na hintay na magising, dahil may kinailangan akong puntahan at asikasuhin. May pagkain na diyang nakaprepare, kumain ka na lang. Huwag kang magkakamaling magpapalipas ng gutom, kundi lagot ka sa akin, iyan yung nakalagay sa sulat. Napangiti ako, iyan ka na naman Shannon. Remember yung ginawa niyang pang-reject sa'yo. Pagpapaalala ko sa sarili ko. Oo nga pala, heto na naman ako, nagpapadala sa mga aksyon pinapakita niya. Teka sandali, tunog ng sasakyan iyon At nanggagaling ito sa labas ng bahay. Sino kaya iyon? Para malaman lumabas ako. At hindi ako pwedeng magkamali, ang sasakyang ito ay amin. At sakay nito si Mang Lando nakabababa lang. Mang Lando, bakit po kayo nandito? Tanong ko. Ma'am Shannon, magandang araw po, bati niya sa akin. Magandang araw din Mang Lando. Balik bati ko. Si Arthur, nandyan ba siya? Tanong niya. Wala po umalis po siya. Bakit po ba kayo naparito? Sasanduan niyo na po ba ako? Ma'am Shannon, patawad po. Bigla siyang umiyak na nagpalito naman sa akin. Bakit po kayo nagsusorry? May nangyari po bang masama? Nilukob ako ng takot at kaba. Ma'am, wala lang po talaga akong ibang pagpipilian. Mang Lando, ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ma'am Shannon, patawarin niyo po ako. Wala lang po talaga akong pagpipilian. Anito at ang sumunod na pangyayari ay bigla na lang may 4 na armadong lalaki ang lumabas sa van na dala niya, at walang sabi-sabing lumapit ang mga ito sa akin at pinalibutan ako. Mang Lando, ano pong ibig sabihin nito? Takot na tanong ko habang napapa-atres. Patawarin niyo po ako Ma'am Shannon, hindi ko po ito gustong gawin. Hindi niya natapos pa ang sasabihin niya, dahil hinampas siya ng isa sa 4 na armadong lalaki ng baril sa ulo, na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Ambang kakaripas na ako ng takbo at sisigaw ng tulong, pero agad akong nahatak ng isa sa kanila sa aking braso, tapos ay may bigla itong tinakip na paniyo sa aking ilong, na naging dahilan ng panghihinaw ko, hanggang sa unti-unti nang kinain ng kadiliman ang paningin ko, pero bago pa ako tuluyang mawalan ng ulirat, ay may narinig pa akong nagsalita. Opo boss, nakuha na namin siya. Arthur, tulungan mo ako. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, kung saan ang bumungad sa akin ay maduming kapaligiran, puro alikabok at tambak dito. Mukhang nasa isang abandonadong lugar ako. Anong ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Biglang nag-flashback sa isipan ko lahat ng nangyari kanina. Dumating si Mang Lando, at may kasama siyang mga masasamang tao, na bigla na lang dumukot sa akin. Nakabusel ng panyo ang bibig ko. Nakaupo ako sa isang silya. May taling lubad ang mga kamay at paa ko. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Wala akong makita na kahit na sinong tao, nag-iisa lang ako dito sa lugar. Anong balak nilang gawin sa akin? Natigilan ako nang biglang bumukas ang malaking pinto, at iniluwan nito yung 4 na lalaking kumidnap sa akin. Oh, gising na pala ang prinsesa. Lumapit sila sa akin at pinaikutan ako. Pre, ang ganda naman nito, ang kinis-kinis, ang puti-puti at ang bango-bango. Baka naman pwedeng umisa muna tayo dito kay Miss Beautiful, habang wala si boss, ani ni lalaki, habang hinahagod ng tingin ang kabuuan ko. Puno ng apoy ng pagnanasa ang kanyang mga mata, na nagbigay naman sa akin ng kakaibang kilabot at takot. Nakakadiri ang mga tingin na binabato nila sa akin. Mga tingin pa lang, pero nagtatayuan na ang mga balahibo ko sa katawan. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan, makaawa ko, pero panigurado hindi nila ako naiintindihan dahil nga nakabusel ang bibig ko. Inangat niya ang kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. Ipinaling ko ang ulo ko, dahilan para matanggal ang kamay niya sa pisngi ko. Wala siyang karapatan na hawakan ako, gamit ang madumi niyang kamay. Si Arthur lang ang tanging may karapatan. Pre, tigilan mo iyan, mayayari tayo niyan. Ang utos sa atin ni Bossing, kidnapin lang natin at huwag galawin. Ang ganda kasi pre. Ang hirap magpigil. Hindi naman siguro mapapansin ni Bossing kung titikman natin ito.
Sabi ng lalaki, habang inaamoy-amoy ang buhok ko. Gusto kong masuka dahil sa diri at panganglabot. Please huwag. Pakawalan nyo na ako. I said habang ang mga luha ko ay nag-uunahan na sa pagpatak. Alam ko nagsasayang lang ako ng laway, dahil sa pag-atungal na ginagawa ko, pero ito lang ang tanging magagawa ko, para iparating sa kanila na hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila sa akin. Gumalaw-galaw ako at nagpumiglas, para maiwasan ang paghaplos nila sa akin, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakatali sa akin. Tigilan nyo iyan. Malaking pera ang nakapatong sa ulo ng babaeng iyan. Kung mahal nyo pa ang buhay nyo, rendahan nyo iyang kalibugan nyo. Kilala nyo naman ang boss natin, mas malala pa sa atin iyon. Hindi yun magdadalawang isip na tapusin tayo, ani ng lalaki. Napapakamot sa ulo na lumayo sa akin ang tatlong lalaki. Kahit papaano, nabawasan ang takot na nararamdaman ko. Nabawasan lang hindi nawala, kasi wala pa rin kasiguraduhan kung anong mangyayari sa akin dito, sa kamay ng mga masasamang taong especially sa boss na sinasabi nila. Yung boss nila. Ano bang kailangan niya sa akin? Nag-text si boss, nasa labas na daw siya, salubungin nyo, utos ng lalaki sa dalawang kasama niya, na agad ding sumunod. Hindi nagtagal ay nakabalik na sila, at may kasama na silang matandang lalaki na nakasot, nasa mid-50s na ang edad nito. Ito na siguro yung boss nila. Siya na ba ang yunakahihan ni Evan? Tanong nito. Opo bossing, siya na, sabi ng lalaki. Lumapit sa akin ang matanda, at tinanggal ang telang nakatali sa bibig ko. Please po, pakawalan nyo na po ako, parang awa nyo na po. Agad kong sabi gamit ang nagmamakaawang tinig, habang patuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko. Bigla itong humagalpak ng tawa. Bakit ko gagawin iyon? Malaki ang pagkakautang ng magaling mong ama sa akin, Anito. Sabi na nga ba, may hinala na ako na may kinalaman ang mga taong pinagkakautangan ni Daddy sa pagkakakidnap sa akin. Tutal naman hindi ako mabayaran ng ama mo sa utang niya, ikaw na lang ang kukunin kong bayad, he said while grinning like a maniac. No, Arthur the Gracious POV. Mababaliw na ako. Si Shannon, wala siya dito sa bahay. Kanina ko pa siya hinahanap. Nalibot ko na tong buong baryo't lahat-lahat, pero ni anino niya hindi ko namatahan. Napagtanong-tanong ko na siya sa mga kapitbahay, pero ni isa sa kanila walang nakakita sa kanya. Saan ka ba kasi nagpunta, Shannon? Gusto mo bang masiraan ako ng ulo nang wala sa oras? Iniisip ko baka umalis siya, dahil sa mga nasabi ko kagabi. Kasalanan ko ta. Masyado akong naging malupit sa kanya. Ni hindi ko naisip na pwede siyang masaktan. You're so insensitive, Arthur. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kapag may nangyaring masama sa kanya. Kung alam ko lang na aalis din siya, edi sana hindi ko na siya iniwan, o di kaya naman ay sinama ko na lang siya. Umalis ako kasi nakipagkita sa akin si Evrex. Nagpatulong siya sa akin about sa mission niya. Tungkol pa rin ito sa Black Diamonds Organization. Yung nangyari kagabi. Hindi ko naman talaga gustong sabihin ang mga iyon kay Shannon, sadyang wala lang talaga akong pagpipilian. Ano pang saysay kung sasabihin kung mahal ko rin siya, kung hindi naman kami pwede, di ba? Gusto ko siyang ipaglaban sa ama niya, pero wala rin itong saysay dahil si Sir Evan, napakamaprinsipyo niyang tao, meron siyang isang salita. Hindi niya ito basta nalang babaliin. Panghahawakan niya ito kahit na anong mangyari. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Evan, mataas ang respeto ko sa kanya, kaya hindi ko siya kayang suwayan at kalabanan. Yung malaman na mahal ako ni Shannon. Ito na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko, pero yung nararamdaman kong ito, may kakambal na lungkot dahil ano pang silbi ng pagmamahal niya sa akin, kung hindi ko naman ito mararanasan habang buhay. Kasi itong pagsasama namin ay may katapusan, at nararamdaman kong malapit na ito. Once maayos na ang lahat, babalik na siya sa totoong buhay niya, at hindi dito iyon, hindi sa piling ko. Kumbaga pinahiram lang siya sa akin, at sa loob ng mga araw na iyon. Kakaibang saya ang idinulot niya sa aking puso, nakakabaduy pala ang ma-in love. Arthur, inutusan ko na ang mga tao ko na hanapin si Shannon. Tumulong na rin ang mga kabarangay natin sa paghahanap. Huwag kang mag-alala, makikita din siya, wika ni Kapitan na nagpabalik sa akin sa huwisyo. Hindi mag-alala. Paano ko magagawa iyon?
Heto nga't mas malala pa dyan ang nararamdaman ko. Mababaliw na ako for Pete's sake. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaintindihan ni Shannon kaya siya umalis? Tanong pa ni Kapitan. Hindi naman totally na hindi pagkakaintindihan. Medyo may nasabi lang akong hindi niya siguro matanggap, aniko. Ganyan talaga ang mga babae, kahit si Ira kapag napagsabihan ko. Kung saan-saan din nagsusuot. Iba naman si Shannon Cap. Hindi siya pamilyar dito sa lugar, baka maliga siya, napu-frustrate na sabi ko. At si Shannon, may pagka-brotinela iyon. Kapag sinumpong iyon, ang hirap ng paamuhin. Nasa gitna kami ng pag-uusap ni Kapitan, nang biglang magring ang telepono ko. Si Sir Evan, tumatawag. Excuse lang Kap, si Sir Evan tumatawag, ani ko kay Kapitan bago ko sinagot ang tawag. Hello sir, pagsisimula ko. Arthur, si Shannon, nasaan siya? Agad nitong tanong, sasabihin ko ba sa kanya yung totoo? Na nawawala si Shannon. Sir Evan may, bantayan mo siyang mabuti Arthur. Si Lando hawak siya ng mga taong pinagkakautangan ko. Baka takutin at sindakan nila ito, para ituro ang kinalalagyan niyo ni Shannon. Para akong tinakasan ng hininga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ayaw kong isipin na baka nakuha nila si Shannon, pero paano nga kung? Huwag naman sana. Arthur, may problema ba? Seryosong tanong ni Sir Evan. Nilukob ako ng kaba. Tanging siya lang ang kaisa-isang taong kaya akong pakabahin ng ganito. Ang dami ko ng sinuong nagulo at mga rambulan. Halos isugal ko na nga yung buhay ko, pero kailanman hindi ako natakot at kinabahan. Sir, si Shannon nawawala siya, kabadong sabi ko. Ano, napasigaw ito, di ba? Sinasabi ko naman sa'yo na bantayan mo siyang mabuti. Ano bang ginagawa mo ha Arthur? Simpleng bagay lang ang hinihingi ko sa'yo, tapos hindi mo pa nagawa ng maayos. Malakulog na sigaw niya. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang kaligtasan at buhay ng anak ko, pero mukhang hindi pala dapat. Tandaan mo ito, sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Sir, I assure you, ibabalik ko ng ligtas sa'yo si Shannon. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Siguraduhin mo lang Arthur, anak na ang turing ko sa'yo alam mo yan, pero hindi ako magdadalawang isip na kantiin ka, kapag may nangyaring masama sa anak kong si Shannon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Sir Evan, ay agad kong tinawagan si Evrex. Dre, kailangan ko ng tulong mo. Please alamin mo naman kung may pumasok na sasakyan dito sa amin. Dre, mahirap iyan, napakaliblib ng kinalalagyan mo. Walang mga TV camera dyan na pwede kong ma-access. Dre, gumawa ka ng paraan. Si Shannon nawawala siya. At malakas ang kutob ko na yung mga taong pinagkakautangan ng ama niya ang dumukot sa kanya. At mga taong ito ay miyembro ng Black Diamonds Organization. I need to find her, ASAP. Baka kung anong gawin ng mga iyon sa babaeng mahal ko. Huwag lang silang magkakamaling hawakan ni dulo ng daliri niya, dahil ako mismo ang kikitil sa buhay nila. Wow, Dre, mahal pala ha. Nang aasar pa ang loko. Sa haba ng sinabi ko, iyon pa talaga ang inuna niya. Chismoso talaga ang lalaki. Pwede ba Dre? Huwag mong unahin iyang pagka-chismoso mo. Gawin mo yung pinapagawa ko. This is part of your job, your mission, kaya kumilos ka na. Heto na nga, Dre. Naghahanap na ako. Iniisa-isa ko na yung mga daan dyan sa inyo na may TV camera. Hindi nyo kasi na itatanong magaling din itong si Evrex sa panghahack ng computer, sites or anything na may kinalaman sa internet at technologies. Nagagawa niya itong ma-access at pasukin anytime he want. Kaya bagay na bagay talaga sa kanya ang title niyang Chismoso. Wait for me baby, ililigtas kita.